could we ever run away? What about His grace? If you've been in His presence and you felt His mercy flow, strength from His throne and glory to your wounded soul, how could you ever turn your back on Jesus when He died to free us? Ask yourself this simple thing before you go. What about His grace? What about how He came? What about the blood He shed on Calvary that washes sin away? Think of all He's done and how He helps us overcome. How could we ever run away? What about His grace? What about His grace? What about how He came? What about the blood He shed on Calvary that washes sin away? Think of all He's done and how He helps us overcome. How could we ever run away? What about His grace? His grace. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po natin ang Diyos, biyaya po niya ito. At salamat at sa taus-puso ay ating pahayag ang ating pagpupuri dahil naragdagan na naman po yung opportunity natin na tayo po ay makaharap sa kanyang salita, makinig, bulay-bulay upang maragdagan naman po yung ating kaalaman na gaya nga ng hangarin niya sa 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ito po yung isang paraan para tayo po'y mag-grow sa biyaya ng Panginoon na ito po'y kanyang ginamit para po tayo maligtas by His grace through faith. And at the same time, every moment of our life, every day, ay masabi po natin with all our heart, by the grace of God, I am what I am. So patuloy po yan mag-ooperate, ang biyaya na yan ay nasa attitude po natin ang enjoyment nito. Kailangan appreciative tayo, thankful tayo sa mga tulad nito dahil lubos natin na makita at ma-appreciate sa buhay natin yung operation no po, pagkilos, paggawa and the power of His grace. Kaya purihin po natin siya, nandiyan kayo, matiwasay, mapayapa. At least gumanda na po, nagkaroon ng improvement ng ating situation. Dito sa Central Luzon, I think Pampanga, Mabalacat, ay tayo po ay at least GCQ na, no? GCQ na. So may mga magbubukas na ng mga business, then may mga at least a kind of na kontrolado pa rin na pagkilos ng mga tao, hindi ho lahat ay open, no? So at least ito po'y gawa ng Panginoon at patuloy po tayong manalangin. Pray, 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 pray. Yan, fight, 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 fight. Yan po yung kailangan ng mga Kristiyano upang ma-attain po natin yung kasagutan ng ating panalangin na sana sa malapit na inaharap ay ma-enjoy na po natin yung ating mga dating ginagawa. But, of course, dahil nakita po natin yung improvement, disiplina lang pong kailangan. I do believe na sa last 2 Sundays ng buwan nito ay pwede na tayong magtipon kahit na Sunday morning lang, evening live stream, pero kailangan ay strictly always wear yung mask and at the same time yung social distancing.
So i-arrange po natin yan sa loob ng simbahan, yung mga upuan natin. Nang sa ganon ay mag-comply tayo. Tama nga naman ho yun. Malay natin sa ating kakakilos-kilos, galaw pa, parot pa rito, makasagap tayo nitong virus nitong COVID-19. So mas maganda na po yung nag-iingat at hindi po tayo pwedeng bara-bara. Kailangan disiplina. Let the Holy Spirit be the one to lead us, no? At paramdam sa atin po ang nararapat. Okay, again, taos puso po. Mula po sa ating puso na inyong lingkod ay nagpapasalamat ako sa inyong pong panalangin. Pangalawa, sa inyong patuloy na pagsuporta sa itong ganitong gawain. Sapagkat pagbalik man tayo sa ating regular, ay gawin na po natin yung Friday, no, na ito ay uri po ng Sunday School or Bible Study. Doktrina po yung ating pag-usapan dyan. Napakalaga. Salamat sa isang kapatid na nag-suggest ng ganun. Okay, I like the idea kasi ang atin naman talagang plano, pag nagbalik na tayo sa normal, ay set aside natin yung Friday, yung same time, o kung ano yung suggestion ninyo, kung anong time ang gusto ninyo, tingnan natin ano yung mga suggestion ninyo at para makita natin kung ano yung mga date o kaya oras na convenient. Tingnan natin yung majority sa inyo mga magsasuggest anong oras ang gusto nyo. Okay, for the time being 6:15, pero ano yung gusto ninyo? Ako wala akong problema dyan. Ang kailangan ako lang po ay instrumento, vehicle para i-serve po yung truth na po. So pag-usapan po natin. Siguro initially ay una po nating bigyan ng pansin ay yung paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Of course, rapture ang ating pag-usapan dyan, no? And then para ma-monitor po natin yung mga accomplishment natin, mga works natin. Dahil pagka-rapture, judgment seat of Christ ang ating kakaharapin. Ngayon, anong kinalaman nitong rapture sa tribulation? No? Okay. So lahat po ito ay ating pag-usapan unti-unti. With that particular na moment ay ating tatalakayin, so I need your prayer. So sa gabing ito ay salute all the listeners, yung mga taga-subaybay sa iba't ibang lugar. Ano, minsan ho ay hindi kong maisip kagad lahat ng location ninyo. But of course, generally, ay of course, tayo mga nandito sa Pilipinas, particularly dito sa Pampanga, right, Luzon, okay, Central Luzon, dali na natin dito. Mayroong mga Valenzuela, may Laguna, no, hindi lang Central Luzon, kundi Luzon talaga. And then of course, Minalin, Macabebe, no, Mexico, and then Baliwag. Marami ring listeners sa Baliwag, not necessarily nakabilang dun sa ating local church dun, no, sa Baliwag. And really appreciate that. Kayo po mga nanonood at nakikita po namin yung regular ninyong comment at kayo mga nagla-like. So gusto ko pong marinig yung suggestion ninyo sa Friday, no? Sa next Friday na po natin gagawin yon, yung pag-aaral sa mga pangunahin, mga sasyalan at na mga turo ng Panginoon. May kinalaman kasi ito na talaga yung ating inaabangan at ating nakikita naman yung situation. Papunta na to tayo doon. At no question about that. Ito na po talaga, nandito na po tayo sa piligrong sitwasyon. At hindi po tayo makakatiyak. Baka ho ito ay may kasunod na iba. Dahil abala na po talaga ang devil at isang dahilan masasabi ko na ito ay very unfortunate kasi ho ay matagal na pong tinatawagang pansin ng Panginoon ang pansin po ng mga Kristiyano all over the world na kumilos na hanggat may opportunity. At so pinagbulay-bulay ko po yung salita doon na 6:10 ng Galatians, as we have therefore opportunity. That implies na may time na wala ng opportunity. Unang-una ay pag wala ng opportunity, yung physical death. Alright? Pangalawa, marahil ay yung wala ka namang gawa. Handicap ka na, paralyzed ka na. Okay? Maaring di lamon din na rin makapagsalita. Hindi natin. Unpredictable nga ang aking sinasabi. Or pagka-rapture, judgment seat of Christ, ang meeting natin air, na po yun ang magiging problem doon, tapos na, wala na yan. Ang opportunity, ma-realize mo pagdating ng judgment seat of Christ,
ay wala, zero accomplishment, no? At na bigo natin ang Panginoon, yung pinrepared niyang mga rewards, crowns, ay hindi po pwedeng iputong sa atin pagkat makikita naman natin sa 2 Timothy 2:15, no? Talagang study. And then, of course, bago 15, May 12 and 13, if we suffer, we shall also reign with Him. Okay? Kaya ang pangarap ng Panginoon, not only nakatayo kabilang sa one body, ang Panginoon Jesucristo siyang head, nais niya po na tayo, pag-akyat natin, ay puputungan tayong corona, and then bababa, alright, and then of course, pasok na ng millennium with glorious body. At nais ng Panginoon tayo, dito sa church age, lalo na, ay puputungan ng crowns. That's why, siya po ay King of Kings. Sana pag-isipan na po ng Kristiyano yan ang pangarap, pinakapangarap ng Panginoon. Hindi lamang masave tayo by His grace, tayo po ay diniklarang stewards, co-laborers, servants, children of God, and at the same time, ay yung spirit of friendship. Okay, siya na po yung unang nagbigay ng halimbawa. He gave Himself, and then ang hinahanap ng Panginoon, ibigay naman natin yung ating sarili. Kasi yun ang spirit of friendship. Handa mong ialay ang iyong buhay, right? Alam mo naman na yan ay magwawakas. Whether yan ay magwawakas na naglilingkod o hindi naglilingkod, pero ang gusto niya, magwawakas na naglilingkod, dedicated, mainit, alright, masaya, patient. So lahat po ito ay ipinapahayag sa kanyang salita. So ngayong gabi ay dulugin po natin ang ating Panginoon pamagitan po ng prayer. At patuloy po nating ilapit ang ating sarili, ihabilin ang ating mga mind, thoughts, ang ating mga heart, para sa gabing ito, maibigay po natin yung buo na taus-pusong pakikinig, pasasalamat, pananalig, pagpupuri, at makuha po natin yung buo na hindi inihanda niya ang pagpapalang spiritual, hamon, more enlightenment, and then more kaalaman, and then more grace to be applied para sa darating na mga sandali ay may experience po natin ang biyayang yan. Sa totoo lang, ayan, nandiyan kayo, nandito kami, at least safe pa rin tayo, blessed with blessings. Hindi ho tayo pababayan ng Panginoon, promise na yun. Okay, kaya tayo po lahat ay dumulog sa panalangin sa ngalan ng Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Indeed, we are so grateful naman sa idinagdag mong opportunity, sa oras na napakalaga na binibigay mo para sa amin. Ang hangarin mo ay maibigay naman namin ang aming sarili, gamitin ang time na yung pinagkakatiwala, and at the same time ay nailaan mo naman yung pangangailangan ng aming physical na katawan, kaya may taglay kaming lakas para walang kaming may dahilan na hindi kami makarinig, makapagbigay ng time na ito para pakinggan po ang lahat ng sasabihin na itong abang lingkod mo ay magsiserve lang po. At dito po ay pahayag pamagitan ng live stream ang mga katotohanan ito. Anything na makita mo sa aming thought, Lord, sa aming mga puso na hindi matwitch sa harapan, please po, hundisin mo sana sa mahal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Hinihiling namin naman, panatilihan mo nawa sa aming mga puso ang malambot na puso. Make humble and lowly na heart, na spirit. Para lahat po ng iyong kalooban, kagustuhan, ang siyang mananaig, mag-operate sa aming buhay. Thank you sa pagtitiwala. Salamat po sa aking mga kapatid. Patuloy nakikiisa, naghahangad sa kanila ring buhay na ikaw ang maluwalhati. Palaging pasalamatan, palagi kaming aware ng iyong presence, fellowship, at ang iyong patuloy na katapatan to supply our different needs.
Bless mo po ang aming mga kapatid sa iba't ibang lugar na nakikinig. Sana ho ay may share nila ang message na tulad nito, ang ganito pong ministry, dahil yun po isang paraan. Habang may opportunity, ay gawin na po namin ang nararapat. So, sa iyo pong kamay, pinaubaya namin ang gagawin namin ito na yung pinagkatiwala. This is for your name and glory in Christ's name. Amen. Mga kapatid, dito tayo sa huling bahagi nitong paksang na buksan natin last Wednesday, Jesus Christ, the Living One. Oh? And then, approve natin sa Biblia yung kanyang pagkabuhay na maguli. And at the same time, ay yung pagpapakilala ng Panginoon sa last book ng Biblia, which is the Revelation, na siya po'y God, the Almighty, which was, which is, and which is to come, the Almighty. Then, pagdating mo ng last chapter, wala akong pinakikilala na Almighty doon na darating, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kung sisilipin natin saglit, bago po natin puntahan yung point number 4 natin, sa Revelation chapter 4, mapapansin po natin the same, yung tatlong pakayag, which was, which is, and which is to come, the Almighty. So very clear po yung nabasa natin sa Revelation 1:8. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, which was, and which is to come, the Almighty. Okay, so inulit-ulit po yan sa chapter 1. Pagdating sa chapter 4, ito po yung gusto kong mapansin natin kasi hindi natin na-cite ito last Wednesday sa verse 8. And the four beasts, Revelation 4:8, and the four beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within. They rest not day and night, saying, ano po sinasabi nila? Holy, 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 Lord God Almighty, which was, and is to come. Very clear po yung Bible. Almighty, tinawag po siyang holy, 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 and then Lord God Almighty, which was, and is to come. Klaro po yun. 1:8, the Almighty, alam po natin ito, wala pong pagtatalo dyan, naliban lang pamagitan ng mga philosophical twisting ng mga so-called scholars na ayaw nilang mag-submit sa written truth. Kaya yung darating, okay, na minamaliit ng ibang reliyon, ng ibang tao, whether yan po ay by expressing yung kanilang pananampalataya, paniwala, at iba naman, maaring practically ay nangyayari sa buhay natin by practice. It's look like na sa trato natin sa buhay natin, hindi Almighty, hindi Lord God Almighty na darating itong trato natin sa Panginoon, practically speaking, wag nawa. Ngayon, sa napag-aralan natin last Wednesday, may tatlo po tayong bagay na makikita natin as the living one. Jesus Christ is foundation. Okay? Pag ang foundation ay mahina, hindi ko magtatagal. Kahit ano po, maging tahanan, maging simbahan, whatever. Kahit na yung buhay ng tao, no, physically, kung ano ang kanyang pinaninindigan, tinatayuan, ay yun po yung mag-ooperate sa life niya at makikita. And then eventually, the outcome. So siya po yung foundation dahil po ay siya ay pinakilala at nagpakilala the Son of the Living God. God po siya, ibig sabihin. So hindi po pwede kung tao lang pagkakilala, yun ang foundation. Gaya po ng isang malaking simbahan, na po ay malaking church, talaga makikita naman ninyo yung dedication ng mga miyembro, no? Kahit madaling araw po yan, no? Kaya sabihin na natin agang-aga talaga yan, nakasuot talaga ng maayos, may daladalang puting libro, ay pupunta sa simbahan nila.
At makikita mo yung kanilang sigasig sa kanilang pananampalataya. Pre po, kung i-compare mo yung ganung attitude, samantalang alam mo yung kanilang foundation, alam mo yung kanilang belief sa Panginoong Jesucristo na pinakilala ng Revelation 1, ay hindi ka pareho ng iyo. Nang sa'yo ay yung Revelation 1. Okay? Yan pagkakilala mo at siya yung foundation mo. So, much more, in-expect ng Panginoon ang ating attitude toward this foundation. Okay? Kaya mga kapatid, we have to search yung ating mga mind, ang ating mga puso, whether tayo nga ba talaga'y naniniwala o we just say. Sinasabi lang natin. Kung si Kristo ang ating foundation, ay malayo kang ma-discourage. Okay? Sapagkat sa Kanya ka nananalig, sapagkat siya yung lahat ng source ng iyong build-up, ng iyong pagkatayo sa buhay. Sa iyong kalagayan, kung ikaw ito na Kristiyano, imagine mo na spiritually founded ka kay Kristo. Wala na ho, siguradong victorious ka. Bakit? Siya ho yung ating victory, 1 Corinthians 15:58. Hindi lamang as living one, Jesus Christ's foundation, siya po yung supply. Kasi ho ay pinakilala siya ng Biblia at nagsabi siya yung living water. Mahalaga pong tubig. Physically, ay more than 70 or more ang percent ng body natin ay tubig. So, napakahalaga. Ang maganda ho rito, ang tubig na meron tayo ay mismo ang Panginoon, of course, and then eventually, ay yung Holy Spirit in John 7:37-39. So, very clear po yung Biblia. So, siya yung supply natin. Kumbaga sa supply, so we have already the Holy Spirit, and then hindi na po tayo mauuhaw pagdating sa spiritual matter ng ating buhay. Physically, from time to time, nauuhaw tayo. At napakahalaga po ng tubig. Ito lang po ang kailangan natin. Actually, kung tayo po ay nakikinig, di matigas ang ulo, as I always say, ito ho, by experience. Palainom ko ako ng tubig. Kaya ho na-avoid yung mga sinasabi nilang common na mga tinatawag nating mga pag-ubo o etc. na tapos yung mga sipon, trangkaso, lagnat, sakit ng ulo, no, yung migraine na tinatawag, vertigo, mawawala po lahat yung nagaling lang natin palaging inom ng tubig. As maganda ho, nalilinis pa yung kidney mo. So, nagiging maganda ho sa katawan. At yan po yung galiin. Hindi ho yung palaging matatamis ang iniinom, malalamig. Kasi ho, pinipris mo yung something na pasok sa yung katawan. Kung palaging malamig. Mainit. Galinin yung minom ng warm water every morning. 3 baso. Yung katamtaman laki. Malalaki, 2. Supply. So, yan po yun. Imagine mo, no? Pag-supply ang pinag-uusapan, panatag yung kalooban because the Lord ang magsusupply din ng needs mo according to 4:19 ng Philippians. God shall supply all your needs. Kaya hindi mo problema. Spiritually, hindi ka na mauhaw. Okay? Kompleto ka na. Wala ka na kailangan spiritually. Ang kailangan lang ay magkaroon ng maturity, strength, yung inward man para yan ang humila mag-influence sa physical movement body natin. Kaya yung body natin, kahit na ikaw ay magkasakit, hindi ka nagbabago ng pagtitiwala, pagmamahal, pagpupuri, pagpapasalamat, pagtitiwala sa Diyos. Yun po yung mararamdaman mo, joy, sa kabila ng maraming pain sa life mo. Problema, panatag lang ang isip mo. Kasi iiyak mo lang, tatay mo siya, di ba? Panginoon mo siya. Pag Panginoon mo siya, makapangyarihan to. Di pwede dito yung Lord ng sanglibutan. Okay, yan po yung magandang pakiramdam kapag kilala mo ang iyong Savior, your Lord and Father, living one yan. And then, yung panghuli na talakay natin, food. So, hindi lang ho siya water bilang supplier, no? Kundi food. He feeds and nourishes as the living bread. Yan. Napakasarap po, no? Pag maintindihan natin, foundation, supply, food. Wala ka nang hahanapin. Ngayon, puntan po natin yung pang-apat. Ito ho yung simulan natin ngayon. So, punta tayo ng Hebrews 10.
19 and 20. Hebrews 10, 19 and 20. O, harinawa ho, kayo ay nagte-take note. Kaya po naman ho, willing kayong bilhan ng notebook kung kailangan nyo yung notebook para lang ho makatulong. Para may pagsulatan lang kayo whenever kayo po ay nagba-Bible study, meditate, or nakikinig. Alright? Ako naman ho kasi, mahilig ako kasi, talagang yung gustong-gusto ko kasi, I'm not satisfied with 1 verse, 2 verses. Gusto ko ho, as much possible, no? Kaya ho, siguro napapansin ninyo, yung iba ay nasanay na, yung iba naman, na tatagalan dahil matagal ako mag-preach. Kasi yung preaching po natin, by the grace of God, kakambal po ng teaching. Hindi po pwedeng preaching lang, puro na lang sigaw, paikot-ikot. Minsan yung iba ay makikita po natin, may mga jokes-jokes pa just to get the attention of the listeners or the congregation. Hindi po tayo ganun, hindi ko po linya yun. Ang binigay po ng Panginoon sa akin is just to preach the word. Alright? Kaya nandun po yung salitang teach. Teacher po kasi ang pastor. Yan po yung Ephesians 4:11. Hindi lang po siya pastor, kundi teacher. Kaya ituturo mo po yung as much possible ay solid truth, solid food, no? Solid supply ang kailangan natin para sa ganun ay lalo pong magiging matatag ang iyong pananampalataya. Alright, Hebrews 10, 19 and 20. Sa verse 19, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest, yung pinakabanal, kabanal-banalan na lugar, by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Verse 20, by a new and living way. Answer na natin yung statement na yun, no? By, which He hath consecrated for us. Very clear. Through the veil, ano yung veil na yun? That is to say, His flesh. Kaya yung flesh na yun, yun po yung kanyang ipinagkalo, binigay, mag-suffer, mag-bleed ng blood, kasi po yan ang kailangan para sa consecration po natin sa buhay na ito at makapasok po tayo dun sa holiest. So, boldness to enter into the holiest. So, ang pang-apat po natin na pag-uusapan na may kinalaman sa Jesus Christ, the Living One, alright, siya as Living One, no? He is foundation, supply, food, and pangatlo, access. Access, yan po yun, no? So, makikita natin yung caption natin sa 4, access through Him, we have access to God as the new and living way. Yan ang mababasa natin dun sa verse 20. No? By a new and living way. So, wala po rito. Patay na po rito yung dating daan. Kasi hindi po new and living way yung kanila. Paano sila makapasok sa Panginoon, makalapit. No? Kasi through Him, we have access to God as the new and living way. Hindi po as old paths. Kasi yung old paths na pinag-usapan sa Jeremiah, para po sa Israel yun. Kasi pagdating ng tribulation, yun po talagang kanilang pangahawakan. They must endure unto the end. Kaya po yung plan of salvation sa Old Testament, so tribulation ay pamagitan ng faith ng Panginoon, and then at the same time, yung pong pagtupad sa commandments. Ikita ninyo, may mga verses po dyan, ibabackup yan. Kaya hindi na po yung actual na panahon natin ngayon, solamente ho by grace through faith. Okay? Walang works. 11:6 ng Romans, if it is grace, hindi no more of works. Okay. So very clear po. Through Him, we have access to God as the new and living way. So, bilang living one, and the Lord Jesus Christ, siya po ay access. Ephesians 3. So, napakalaga po ng pagpasok kasi para nang kayo, although connected kayo sa isang company na namimigay po o naglalaan po ng Wi-Fi service, meron pa rin po yan na access code.
na hindi ka basta-basta o sino man pwedeng pumasok dyan na hindi siya dadaan doon sa access code. Ano po? Okay? Importante yan. The same is true. Ang tao hindi mo makakalapit sa Diyos, okay, kung hindi po doon sa access. At wala akong ibang access na mamagitan, dadaanan para makapasok ka, kundi yung living way, yung ating Panginoon, no? The Lord Jesus Christ Himself. Siya lang. Kahit napasukin mo na lahat ng relihiyon, napakabait mo man, edukado ka man, okay, mapagbigay ka man, ay not necessarily may lapit ka sa Diyos. Okay, ang kailangan po rito, ang paglapit sa Diyos, dadang ka kay Kristo. Ngayon, paano mo ngayon makikilala ang Kristo ng Biblia? Kasi maraming naglipa na yan ay matagal nang binanggit na false Christ. Na mga darating na araw, may mga magpapakilala, no? Mga false Christ. Eh, meron na po tayo dyan, dito sa Pilipinas, yung bandyad sa Davao, di ba? O, kita mo yung aral po, mapapansin natin na yun daw mukha niya, ay yun daw ang mukha ng Diyos, face of God. Kasi daw yung God nasa kanya. Kaya pag nakita mo raw siya, nakita mo yung God. O, kita mo? Eh, sa Panginoong Jesucristo yung claim na yun. Hindi naman sa kanya, no? So, napakalungkot na kapag ang Kristiyano po ay kulang sa panahon sa salita ng Diyos, kulang sa pag-aaral, so sunod-sunod lang. Kaya ang daming mga tao po, no, ikita nyo, palakpakan. Kaya mga kapatid, ay palagi mo tayo mag-isip, bigyan natin importansya sapagkat ito yung magiging sword mo. Yeah? Ephesians chapter 6, sword ito. Makikita mo, marireveal ng Panginoon yung deep things ng Diyos, yung revealer, Holy Spirit, kung alin yung tama at hindi, kung alin ang sa Diyos at hindi sa Diyos. So Ephesians 3, 9-12, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world has been hid in God. Yung mystery. Na-reveal lang po yun pamagitan ni Paul, pero although may mga kaugnayan siya na mga piniling mga tao during that time, pero hindi po ni-reveal tungkol po sa programa niya sa ilalim ng biyaya and on. Na po, makikita natin. A word that had been hid in Christ who created all things by Jesus Christ. By Jesus Christ. To the intent, verse 10, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Kaya napakahalaga po ng church. Lalo na po itong mga local church kung saan kakabilang. Make sure po ay ugaliin po natin yung Acts 17:11. Gayahin po natin yung example ng mga taga-Berean na kung saan ang bawat mangangaral ay hindi po basta-basta amen sila. Kundi they search the scriptures daily whether those things were so. And then, nung ma-find out nila, dahil dun sa honest na pag-aaral sa salita ng Diyos, ni-reveal ng Holy Spirit, and then they believe. Ayun po yun eh. Ang mahalaga po, mga kapatid, kung gusto mo yung pananampalataya mo lalago, ay manggagaling yung salita ng Diyos, hindi sa chismis, hindi ho sa salita ng tao. Hindi ho nakukuha yung galing ho ng mag-preach, kung ano, paikot-ikot, no? Napaka-sharp ng English, so, may mga jokes pati illustration, not necessarily. Pero may mga bagay ka namang magpulot kahit paano, may matutunan. So, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Kaya siya po yung head yan eh. And then, meron po tayong teacher, the Holy Spirit. So, meron po tayong book, kompleto tayo. Meron po tayong pamunuan, head. Alright? We are under the Lord Jesus Christ. You are not under yung pamunuan ng simbahan, whoever He is. We are under the head. Okay? Hindi po pwede ang body nasa itaas ng ulo.
Ano yun, may nakita ka na bang tao? Na yung ulo siyang lumalakad sa baba. At yung body nandun, nakatiwarek. Yung paa namamayagpag sa ere. O meron na bang ganon? Hindi po. Palagi ang head nasa top. And then, the parts of the body down. Alright, sila po yung nasa ilalim ng head. Yung head, makikita ninyo, ang daming parte. Nasa labas. Mata, tenga, ilong, bibig. Di ba? Ayan, makikita mo ninyo yung pagkaiba ng ulo eh. Mata, tenga, ilong, at yung bibig. So, saan natin ginagamit yung mata? Okay, kung tayo po ay bilang tao na merong ganon, yung tenga mo, sino ang palagi mong pinakikinggan? Okay, inaamoy. Kung ano, siyempre, pag pang evil things, mabantot yan eh. Pag mabango, sa Diyos yun. Kung titignan mo rin sa Biblia, pag-aralan mo yun, salita mo, lumalabas sa bibig natin, yung salita ng Panginoon, pagkain na yun nagsinubo, di ba? Naranasan mo ba pag ikaw ay kumain, pag ikaw ay naghikab, ano ang maaamoy? Yung kinain mo, di ba? Yan lang po, yung mga practical illustration. Pasinin natin ang verse 11. According to the eternal purpose, which is purpose in Christ Jesus our Lord. In whom, verse 12, pakikita ninyo dito bilang access, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Napag-aralan na po natin, Jesus Christ, the believing one. Yan po yung mahalaga. Kaya nung kailan mag-take note kayo para matandaan mo ninyo yung mga ganun, no? In whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Mga kapatid, napakahalaga ng access mo sa Diyos ay ang Panginoong Jesucristo by your faith sa Kanya. Pamamagitan ng iyong paniniwala, pananalig sa Kanya. Kilala mo siya, alam mo ang Kanyang kakayahan, alam mo kung sino siya at anong ginawa niya para sa iyo, at ano ang pangako niya sa iyo. Okay? May enjoy mo lahat yung bagay na yon sa life mo. Ang physical na bagay ito ay secondary lang yan. Siya ho yung nag-aalaga actually dyan. Kahit na pasinin ninyo, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ang dami mga tao, ang palagi nilang inaasikaso body more than sa spiritual. Okay? Kaya nang kaya, malulusog. Sige, may regular check-up sa doktor, probably. Pero maya-maya makikita mo, ganda ng pangangatawan, okay, malusog. Yung iba ay muscle man, ayan. Pero bakit nabalitaan mo namatay? Na heart attack? Nabangungot? Kaya biglang nagkasakit. Yun na pala yung ending. Alam nyo, ito yung mga lahat ng kapahayagan ng Panginoon sa Biblia. Totoo. Kung ikaw Kristiyano, malakas ang pakiramdam mo ngayon. Tapos you spend your strength more than sa bagay ng Panginoon. Ng kapatid, di po yun ang in-expect. So, paalala po sa ating lahat. So, maganda po yung malusog ang pangangatawan. Yan po yung malaki kong pinasasalamatan eh. Bugbog ho kami, laki ho kami sa probinsya kahirapan. Lahat po ng uri ng mga kinakain sa bukid kinakain na ho namin. Mga dahon-dahon, etc. So, yung pala ay paghahanda ng Panginoon training. Kaya pagdating mo sa sitwasyon, okay, medyo nakakain ka ng may mantika na yung bibig mo, dati wala. Nakainom ka ng medyo matamis-tamis, dati wala. Yan po yun. Napakasarap po na makita mo ang buhay mo in the past, bago ka naligtas, and then na ikaw naligtas, punong-puno ka ng pag-asa, joy sa iyong puso, excitement na ma-meet mo na sana yung gumawa ng paraan para ikaw makarating ng langit, may lipat from darkness unto light, from the power of Satan unto God. Lahat po ito ay gawa ng Panginoon at lahat ito ay sa pamamagitan niya. Wala hong ibang mamamagitan dyan. Pasukin naman po natin lahat ng mga sikat, alright? Malaki ang mga grupo ng mga simbahan o religion na hindi ho doon. Ang joy po kay Kristo,
kahit na ko, tatlo na lang ang kaibigan mo, at ikaw, ma-enjoy mo po yung kanyang presence and fellowship with His Word. Yan po yan. So, Ephesians 2:18 and 19. Ephesians 2:18 and 19. So, makikita po natin dito, yung palaging through Him, by Him, yan mapapansin natin. Well, this is what the Bible says in Ephesians 2:18 and 19. For through Him, Jesus Christ, we both have access by one Spirit unto the Father. Papansin nyo sa verse 18 yung Trinity. Through Him, the Lord Jesus Christ, we both have access by the Spirit, 2, and then unto the Father, 3. Kita nyo? So yung tao, ikaw ngayon bilang Kristiyano, ang dali mo nang makalapit sa Father sa anumang kahilingan kasi kung i-review ninyo, papasyalan nyo basahin, ang Romans chapter 8, siya po yung make it intercession for us, Holy Spirit. Kasi hindi mo naman alam talaga, kumbaga sa pagsasalita, alright, wala sa grammar, pero alam na ng Holy Spirit, siya yung magpapaabot siya dun sa Father. Ginawa ng lahat ni Kristo para pasukan ka ng Holy Spirit at pagdating sa prayer, Holy Spirit umaalalay sa iyo. Ang pinangawakan mo, yung sinabi ng Panginoon, okay? Alright, the Lord Jesus Christ, and then tinuturo ng Holy Spirit, and then ito'y pinipino yung tama. Kaya tinuturuan tayo ng tama kasi yung teacher natin, 1 Corinthians chapter 2, verse 13. At pinapasa dun sa Ama. Kung baga sa kwan, dumadaan ng purification process, ano? Nilinis ka ng Panginoon. Very clear yun. At dugo niya ang pinanglinis. Nain sa iyong Holy Spirit, teacher, para pinuhin ang buhay natin. Turuan tayo ng tama. Palalahanan tayo ng iba-iba. Ayun po yung role ng Holy Spirit. You need strength, siya yung magsusupla. Naliligaw ka, siya yung maggagay. Nakakalimot ka, yan po kasi yung tendency, malilimutin, ano? Siya po yung magpapaalala. Ang dami ho na ginagawa ng Holy Spirit sa life natin. Kung aware lang po tayo, mga kapatid, alam nyo, tuwan-tuwa palagi ang Panginoon because expressive ka na, Lord, salamat po. Salamat po kung hindi mo po biyaya ito. Hindi mo kami po inaalalayan, iniingatan, magiging biktima po kami ng God of this world to destroy our lives. Kasi doon sa John chapter 10, verse 10, if you remember, yung tatlong threefold niyang modus operandi para i-destroy po yung tao, lalo na po yung mananampalataya, steal, kill, and destroy. Ang nakawin pa lang niya unti-unti. Yung time, alright, yung focus, yung excitement, yung desire, yung burden sa life mo para sa Panginoon. And then, pag nanugumpay siya sa first step, unti-unti ka nang pinapatay, totally mawawala ka na. Doon sa first step, meron pang natitira sa mga ninanakaw niya. Kaya, pag-isipan niyo ba na yan? First step niya, steal. Ninanakawan ka na unti-unti, then na-realize mo, wala ka ng gana totally, nahila ka na, malamig na, wala ka ng saya. Dati-dati talagang masigasig kang kakapagatin marahil, pero nawala na yun. Papunta na doon sa killing. Until na talagang wala na sa loob mo, kung di ka pipilitin na lang, or may mga bagay circumstances, marahil mangyayari sa buhay mo, nakaramdam ka ng takot, balik ka uli. Kasi kikilos ang Panginoon, kasi pag-aari ka niya. May hagupit yun, may disiplina. And then, ang nakakalungkot, pag nakaabot ka, dumaan ka ng step 1, stealing, step 2, killing, totally wala ka na loob sa Panginoon, destruction na po ang conclusion. Ang devil po yan ang kanyang specialty. Kaya nga ako 5 ng First Peter, kailangan ko dito be-vigilant tayo. Kasi yung kaaway natin as a roaring lion, seeketh whom he may devour. Mga kapatid, seryosohin po natin ang ating relationship sa Diyos. Hindi po yan murang binigay sa iyo. Yan po'y pinaghirapan niya yan, buhay niyan tinaya po niyan.
And then, ang naging bahagi po ng instrumento, Holy Spirit. Kasi pag in ng Holy Spirit sa iyo, sa akin, sa ating lahat na mga tumanggap, ay yun po yung naisilang yung bagong kapanganakan, spiritually. Kaya ikaw po ay babe at that moment. So, kailangan po ay may mag-feed sa iyo. Okay? Hindi naman ho karaka-raka ho yung marunong ka na kagad. May mag-feed. That's why we have to present our bodies living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is our reasonable service, because yun ang exercise. Parang yung bata, ay yung apo namin dito. No? Eh, yung tinotrain namin, pag tinuturo ng isang salita, inuulit-ulit yun. Tapos, unti-unti nakakabigkas, kahit hindi pa naman yung kagaya ng mga clear na pong magsalita. Ayan, ganun lang po yun. Tinrain siyang magsubo. Kahit paano, di nakakasubo siya sa kanyang sarili. Lalagay lagi yung pagkain doon sa harap niya. Tapos sinusubo niya. Naalalayan pa. So, ganun po yung effort. I repeat, yung effort ng Panginoon to feed us. Ngayon, matured na tayo. Kagaya ng aking nabanggit, I think last preaching, I quoted Hebrews 6, which was wrong, supposed to be chapter 5, na dapat teacher ka na, pero babalik ka na naman sa pagiging babe para i-feed ka with milk. Yan ang very unfortunate sa kalagayan ng isang Kristiyano na siya po ay born again na for how many years, parang babe pa rin ang act. Yung act niya, na gaya ng pagre-rebuke ni Paul with love doon sa 1 Corinthians po, chapter 2. Kaya nga po yung dealing ni Paul ay flexible. Okay, kung babe ay talagang dinidil niya as babe, flexible po siya. Kaya sabi po ng verse 18 ng Ephesians 2, for through Him, the Lord Jesus Christ, we both have access by one Spirit unto the Father. Verse 19, now therefore you are no more strangers, I love that, and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God. Napakasarap po, no? Lahat po ito effort niya yun, through Him. Pamamagitan niya ay nagkaroon po tayo ng access by one Spirit unto the Father. Kaya nga, yung pagkilala mo kay Kristo ay kagad automatically baba ang Holy Spirit para ito, yung prayer mo, nare-relay na yan, na ipapaabot na ang iyong concern at damdamin, mga kapatid. Kaya hindi ho biro-biro ito, wala hong katumbas. Walang kapareha sa mga bagay na inaalok ng mundo. Sa Panginoon lang po ito. Hindi mo ba malalaman, aware ka, na kung hindi sa Panginoon, ay wala kang access, wala kang pagpasok, na ikaw po ay lumapit sa presence ng Diyos, alright, magsalita sa presence ng Diyos, kahit na lang po naman dito naman sa mga leaders, ng mga bansa, lalo na kung halimbawa presidente, o hindi ka naman basta nakakadiretso dun sa lugar ng presidente. Kailangan may access muna dyan, may tao na dapat po ay lalapitan mo bago ka makarating dun sa kanya. Yung sa atin po rito, heavenly places ito. Pinaka-highest ito, the relationship natin. Ito ang walang katumbas na relationship. Paglapit mo sa Diyos, siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat, the creator of all things. Effort ng Panginoon. Kasi, as living one, He is access. Siya po ay access. Through Him, we have access to God as the new and living way. Romans 5. Pansinin po natin ng Romans 5. Ito yung gusto ko ho yung tuunan ninyo ng pansin ng Romans 5. Pansin, sa chapter 5, ang dami ho rito ng pagtuturo ng Holy Spirit sa pamamagitan ng Panginoon. Nagkumpara po yung kay Adam at saka sa kanya. Kaya si Adam, siya po yung unang tao, and the last Adam, ang wika ng 1 Corinthians 15, ito ay nabibigay na spirit na namimigay po ng life. Yan po yung pagkaiba ng dalawa. Kaya sabi po ng Romans 5:1 and 2, pansinin ninyo yung access, the Lord Jesus Christ. Sabi ng verse 1 ng Romans 5, being
Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ay, hindi ka pwedeng magkaroon ng peace with God kasi kaaway ka by nature. Romans 5:10. Siya ho yung namagitan para mawala po yung pag-aaway. Mawala yung enmity between God and you and me. Us. Siya ho yung namagitan. O hindi ka ba masisiyahan nun? Eh pagpapakilala ng Diyos bilang ungodly, bilang sinner, ikaw ay kaaway ng Diyos. Bakit? Anak ka ng devil, anak tayo ng devil by nature. Alright, 1 John 3:10. Tapos tawag child of hell. O, ikita mo yun, napag-ahirapan no? Children of wrath. O, saan yun? Gusto mo yung pamilyang ganon? Ayan ay mga lahiyan ng kapuotan. O, kita mo, doon pa lang sa bagay ng kapangit na tingin. Anak ng mga diablo, napaka-pangit pakinggan, ano? Di ba, kaaway ng Diyos, tignan mo, nakakatakot yun. So, pasalamat ka, napakaganda ng relationship mo sa Diyos. Lahat yan ay sa papamagitan ng Panginoong Jesucristo, the access. The access. Kaya sabi rito ng verse 1, justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom, verse 2, by whom also we have access by faith unto this grace. Alam nyo, kung hindi ka nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon, wala kang pagpasok sa grace. Pag wala kang pagpasok sa grace, you have to work for your salvation. Kasi pag grace hindi work, sabi ng Romans 11:6. Very clear yun. Hindi ka under the law. Ngayon, gusto mo i-apply yung sistema ng law at sa plan ng salvation, talo ka dyan. Because Christ is the end of the law. Ang law, schoolmaster yan, para tayo ay dalhin kay Kristo. Si Kristo yung end of the law. Ibig sabihin, siya ho yung gumanap. Siya ho yung umako ng lahat ng condemnation ng ating kasalanan on the cross of Calvary. That's why a lot of verses in the Bible describe ang pangyayaring mga yon. Ay, hindi ba tayo nang angingilabot ng ganon? Na yung Panginoon na bukang bibig natin, tinatawagan, naririnig, ay ang trato natin, what? What? So, yan po yung ating pag-isipan banayad before we act. Bago ho tayo gumawa ng aksyon sa araw-araw na buhay, kapatid, pag-isipan mo, maduwalhati ba ang Panginoon? Malulugod ba siya rito? Ayon ba doon sa kanyang kalooban? Ayon ba sa kanyang damdamin? Ganun lang naman po kasi kailangan tinatanong natin ang ating sarili. When tayo po'y gagawa ng isang desisyon. Napakasarap. Pasin natin, kung tuloy-tuloy natin ang basa, jump tayo sa verse 9. Sa 10, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Verse 9, much more then, being now justified by His blood. Siya na naman. Verse 10, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. And in verse 11, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom, the Lord Jesus Christ, we have now received the atonement. Kita ninyo? And then in verse 15, but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one, that is Adam, many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, kita nyo, grace of God, gift pa, the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, yet abounded unto many. And then verse 16, and not as it was by one that sinned, that's Adam, so is the gift, for the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offense unto justification. And then in verse 17, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Pasinin ninyo, napakasarap ng mga talata. And then in verse 18, therefore by the offense of one, that's Adam, judgment came, and upon all men,
to condemnation, even as by the righteousness of one, the Lord Jesus Christ, the free gift come upon all men unto justification of life. In verse 19, for as by one man's disobedience, that is Adam, many were made sinners, so by the obedience of one, the Lord Jesus Christ, shall many be made righteous. In verse 21, that as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ. Mga kapatid, ganyan po kahalaga ang nagiging role ng Panginoon as access because He is the living one. Now you know, lahat po ng bagay sa buhay na ito ay hindi ho makakalapit sa Diyos, hindi ho matatanggap ng Diyos kung hindi ho dadaan sa access. Kaya tama yung John chapter 10. Hindi ka pwedeng dumaan sa ibang pintuan or else tatawagin kang magnanakaw. Yan po si Satan yun. Satan. At ang mga alipores niya, mga false. Kaya napakalaga na makilala mo ang lubusan ng Panginoon. Mga kapatid, bakit siya living one? Kasi access siya. At hindi ka makakalapit sa Diyos kung hindi sa pamagitan niya. Alright, so titignan mo natin ang mas matinding talata, 1 Peter 3:18. Basahin ko sa inyo, Sa verse 18, 1 Peter 3, for Christ also hath once suffered for sins, the just, siya yun, for the unjust, tayo yun, that He might bring us, tayo, to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Kita ninyo yung role ng dalawa? Kaya now si Kristo ang head po natin as His body, lahat ng believers. Ang Holy Spirit ngayon ang ating teacher. As we read the Bible, the Holy Spirit will help us to understand. He will be the one to open our eyes of understanding. He will be the one to rebuke us. Alright? To correct us. Alright? And then to instruct us. Well, yan po yung role ng Holy Spirit. Nangihina ka ng lulupaypay, ang effort ng Holy Spirit, palakasin ka. Anong gagamitin niya? Word of God. The Word of God. Kompleto na ho yung Word of God Tubig pa rin yan. Ang makikita ho natin yan. Alright? Ephesians 5:26. Tubig po yan. Kaya pag gaya ni Jeremiah 50:16, makikita niya yung salita ng Diyos, kinain niya. Bakit? Man shall not live by bread alone, physical, material, but by every word of God. Kaya ngayon, yan po yung kahalagahan ng pagiging access ng Panginoon sa life ng sino mang tao. Ang tao by nature, hindi ho makakalapit sa Diyos hanggat hindi ho niya paniniwalaan tatanggapin yung nagbayad ng kasalanan. Yung nabuhay maguli mula sa patay. And that is the Lord Jesus Christ. That's why He is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by Him. So, puntahan po natin yung panglima. Bilang living one. Hindi lamang po siya foundation, supply food, access. Number 5, siya po ay union. U-N-I-O-N. Union, He maketh us living stones in His life as the living stone. Living stone. So, ang layunin ng living stone na ito ay magkaroon ng kapit na mga tinatawag nating mga maliliit na bato, stones. Siya po ay tinawag na living stones and at the same time rock. Capital R is the person. Okay? Yan po yung pagkakalanan ng Panginoon. Both, ginamit po niya para ho doon sa maging living stone siya, maliit na bato, sabihin na natin yung hindi siya rock, sa ganung punto, nung namatay siya para sa iyo. He became man in form. Para ho ay magbunga ng maliliit na stones. Para ho sila ay may connect, ma-attach doon sa rock. Kasi from the beginning, sa buhay niya, living stones, alright,
ay nagkaroon ng pagkakataon ang tao spiritually magiging living stone, so lively stone na tinatawag, buhay na bato. Yan. 1 Peter 2:1-5. 1 Peter 2:1-5. Union. As living stones, ang kahalagaan po niyan, unite. Alright? Pagkaisahin yung tao sa Diyos. May lapit nga. 1 Peter 3:18. Okay? Siya po yung mediator between God and man. 1 Timothy chapter 2. Okay? Para maugnay yung tao na dead in trespasses and sin, bigyan niya ng buhay galing sa langit, which is gift of eternal life. Kaya pag nagkaroon ka ng buhay spiritual, na-attach ka sa Diyos na buhay. Okay? Siguro naintindihan na ninyo ngayon. He maketh us lively stones in His life as living stones. 1 Peter 2:1-5, wherefore laying aside all malice and all guile and hypocrisies, ayaw ng Panginoon yan. Inggitan, envies, ayaw niya yun. Nagbabanal-banalan, ayaw niya yun. Yung bang parang linggo ay banal na banal tayo. Pagdating ng weekdays, ano tayo? Ha? So, sana manatili po yung reflection nung kabanalan na yon that we have, kasi tayo po ay mga anak ng Diyos. We have the Holy Spirit in us. Mali siya, guile, karumiana ng buhay, no? Guile, depekto, no? Yung mga mali, no? Dungis, etc., hypocrisies, envies, and all evil speakings. Verse 2, as newborn babes, desire. Yan po yung nature. Kapag po nagpo-profess tayo ng Kristiyano, ay do we have that desire sa salita ng Diyos? O hindi mo nararamdaman? Delikado ka dyan. By nature, spiritually, ang desire mo, sincere milk of the word. Physically, ang desire mo, physical food. Physical food. Yan yung desire mo. Yung mata nakakatulong yan, ang ganda, sarap nito, yung mga ganun ba, pag tinignan mo. Meron naman maganda sa mata, pero nung isubo mo, ang sagwa ng lasa. Yung mga ganun, meron mga ganun Tama, hindi. So, ito po yung ganyan Kaya, not necessarily tama yung paningin ng mata, pero sa totoo lang, pag ito ay tinikman mo na, wala na. Kaya nga, ang Panginoon, ina-avoid niya yung masyado kang ma-attract tumingin sa panglabas. Kaya di mo alam kung ano yung nasa loob. Kaya nga may illustration siya nung makonfront niya yung mga Pharisees na nagbabanal-banalan, puti sa labas, pero butong patay sa loob. Kita niyo? So, maganda rito, beautiful ka outside, beautiful ka inside. Kailangan ay nasa harmony. Ayun po yung dapat mangyari. Mangyayari lamang yun doon sa profession, no? Kung yung inward talaga ay yun ang nafe-feed. Pag yung napipid, busog ka, ano bang pakiramdam ng busog? Alright? Masaya. Di ba? Di ba? Masiglang kumilos. Yung gutom na gutom, ano kaya ang makikita mo sa hitsura niya? Alright? Malalim yung mga mata. Nakikita mo yung kilos niya, lupay-pay. Hindi mo makalakad masyado, madadapa. Nangihina sa matuwid na salita. So, ganun ho yun. Kailangan ho dito makita natin, wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. Yun ang layunin. So, how many years ka na, ikaw na nakikinig ngayon na kapatid, professing Christian? How many years na? Ikaw nakakalam doon. So, ano na ang pagkaunawa mo dun sa inaabangan nating pagbabalik muli ng Panginoon? Ano na yung understanding mo na merong sa judgment seat of Christ, kakarap tayo dun? Yung paano malungkot o masaya yung Holy Spirit, meron ka bang idea? Kaya mong ipaliwanag yung kapanganakan mo? Kaya mo ang ipaliwanag sa tao na nag-aas ng hope that is in you, 1 Peter 3:15. Kaya mong paliwanag, bakit tatay mo ang Diyos?
Kaya mong paliwanag yon, kapatid? Bakit? Bakit ka anak ng Diyos? Bakit ka tutungo ng langit? Kaya mong paliwanag yon? Show, from the book. Kasi kailangan documented. Pwedeng masabi ng isang tao, ako'y pulis, right? Sisya sa atin, pero hindi naman pala pulis, peke. Pwede yon. Professing, no? Pulis. Pero mga ganun ha. Okay? So, ganun lang kasimple yun. Pag-a-analyze sa yung kalagayan ngayon. How many years na tayong Kristiyano? Ano na ang natutunan natin? Sa mga natutunan natin doon, gaano nating kadalas ina-apply, ina-exercise sa buhay natin? Confident ka ba na pag-harap mo sa Diyos ay at least makatingin ka ng diretsyo sa judgment seat of Christ? Mga kapatid, ito po ay dapat natin pag-isipan sa bawat sandali. Pagbulay-bulayan. Am I pleasing the Lord? Do I deserve the things that I possess now? Nabibigyan ko ba siya ng kaligayahan, kapurihan, kaluwalhatian? Alright? In whatever things I do? So, yun pong mga tanong. Simple lang, mga practical na question. Kaya napakahalaga po ng mga ganito, seryosohin po natin. Ibalita mo, share mo. Kaya sabi rito, newborn babe, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby, if so be that you have tasted the Lord is what? Gracious. Doon mo pala malalasahan as you spend time meditating upon the Word of God, kasi di-describe niya dito yung klaseng biyaya meron siya sa iyo, meron siya sa akin, sa atin. What kind of grace? Bakit grace? So alam mo bang may paliwanag yun? Anong description ng Panginoon sa grace niya? Kaya ano ang matututunan mo sa aral na biyaya? Kaya rito po ay, the Lord is gracious. Verse 4, to whom coming, as unto lively stones, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious. So yun po yung pagpapakilala ng Panginoon, chosen yan. Kasi sabi nga ng Panginoon in Matthew, Mark, and Luke, in Him I am well pleased. Very clear na po yun. Bago lumargang Panginoon sa kanyang earthly ministry, ay doon na po yung binigyan din ng Father. In Him I am well pleased. Kaya kailangan ng tao main muna kay Kristo spiritually. Yan po yung magandang aral dyan eh. Ito po yung hindi ko malimit marinig sa maraming mga ngaral, yung salitang in Him and Christ in you. Napaka-great pong doctrines yan sa Biblia. Para po lahat ng mga bagay na pinagtatalunan, madali mo hong masilip na hindi nila naunawaan ang pagiging in Christ. Yun lang mga Calvinist, may problema na dyan eh. Chosen in Christ. So sila daw pinili kahit na kung pinagagawa nila. O halimbawa, nakaupo sa bingo. No? Tapos, bingo kanya. Yun po yun. Tapos maya-maya, i-claim niya, paniwala niya, na siya ko pinili, isa sa mga pinili. Kita niyo mga ganong klaseng utak. Ngayon, ang tanong doon, kung ikaw ay pinili, ano ang ginawa mo nung sabihin ka pinili? Ano ang ginawa mo? Ano ang pinili? Sino nagsabing ikaw ay pinili? Yun ang question. Ako lang po yun, tanong ko lang simple. Sino nagsabi sa'yo ikaw ay pinili? Then kung sinabi ni Calvin, ikaw pinili, o nakita mo dito sa Biblia, kinlay mo na ikaw yun. So ano ang attitude mo nung nakita mo, may salitang elect? O nabasa mo yung turo ni Calvin? Na election. So anong nagtulak sa'yo? Tapos tutol ka sa free will. Free will mo yun pinili mo di ba? Walang nanutok sa'yo ng barel para paniwalaan mo yun, tama o hindi? O di free will, ba't mo inatake yung free will ng tao? Simple lang naman mga tanong dyan Kasi isa pong bagay na dapat natin pag-isipan, aral po, napakalaga. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sabi po rito,
to whom coming as unto living stones, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious. Sa verse 5, you also as lively stones are built up spiritual house, a spiritual house, an holy priesthood, that to offer up spiritual what? Sacrifices acceptable to whom? To God. By whom? By Jesus Christ. Hindi po magiging acceptable sa Diyos, kundi po dadaan sa access. Hindi po, hindi. Kasi siya po yung chosen of God. Pagdating sa verse 6, siya po ay elect. Siya po yung elect, pinakilala sa Biblia, in the New Testament. Wherefore also it is contained in the Scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone. Another meaning ng foundation, elect, precious. Binanggit yung precious in verse 4. And he that believeth on him, that's the Lord Jesus Christ, the mediator, the access, shall not be confounded. Kaya itong elect nito, the Lord Jesus Christ, pag ikaw ay nain, yun, nasa foreknowledge na ng Diyos before the foundation of the world, chosen in Christ. Sino yun? Chosen one, chosen of God, elect of God. Kaya pag ikaw ay nain, ang question, paano ka maiin kay Kristo? How did you get in Christ? In the elect. Paano ka naging chosen in Him, kay Kristo? Ayan po yung dapat doon based ng pag-aaral. Dito, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Unto you therefore, which believe. Sino si Kristo sa life mo? He is precious. Dali lang, stop nga ako dyan. Kung talagang nananampalataya ka sa Panginoon, anong turing mo sa Kanya? Precious or not precious? Pag precious, mahal na mahal ang isang bagay sa iyo, ano ang turing mo dyan? Tapon-tapon, halimbawa, nahulog sa baba, sa floor, sinisipa-sipa. Okay? Nilalagay mo lang sa tabi-tabi. Hindi ako naniniwala ng ganun. Ang gumagawa ng ganun, ano kaya yung kaisipan niya? Mga kapatid, ganun lang po kayo gumagamit ng termong Panginoon para po ito ay magbigay ng light sa isang taong nagkiklaim, nagpo-prophet, na siya po ay naniniwala, nananampalataya sa Panginoon, nagsasabing mahal niya ang Panginoon. Wala namang professing Christian na magsasabi na may matino ang isip na hindi niya mahal ang Panginoon, na hindi siya naniniwala sa Panginoon. Wala. Pag meron kayong alam dito, ay sabihin ninyo, okay? Libre ko siya ng buong maghapon sa kainan. Anong gusto niya, mamili siya. Kahit na mangungutang lang ako. Ay walang ganon. Kaya wala po. Kaya dito, unto you, therefore, which believe, He is precious. But unto them which be obedient, disobedient. Kita niyo itong may contrast po rito, no? Yung mga mananampalataya, ang trato nila sa Panginoon, precious. Yung mga mananampalataya na hindi naman nag-o-obey, wala lang. But unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made of the head of the corner. Disallow. Wala. Hindi mo inaalaw na talaga mag-operate sa life mo, mag-lead sa life mo, turuan ka, magpaalala. Wala kang masyadong interest makinig sa kanyang salita. You are not excited. So yan po yung mga palatandaan para malaman ho natin yung ating kalagayan. Tinuturing ba natin siyang Panginoon precious? Kasi yung disobedient, pagsalita ng Panginoon, madaling matisod yan eh. Titisod ho yun eh. Bakit? Akala niya ho kasi pinipersonal siya. Alam naman natin dito ang Panginoon, personal siyang pumunta rito. Kaya pinipersonal ka. Kaya pinipersonal ho tayo. Para ho sabihin niya tayo, anak ng Diablo, kaaway ng Diyos, dead in trespass and sin, right, anak ng impyerno, hindi ba nakakatisod yun? Kung sasabihin sa iyo. Masakit ho yun. Pero ang good news doon, kakapagpalubag ng loob, okay, wala ka ng problema, I died for your sin. Ako nang balang magbayad dyan. Para hindi ka na susunugin forever sa hell. Ginawa ng Panginoon yun. He did. Tama? Hindi. Ginawa niya yun. Iyon ang iyong pinaniwalaan. Iyon ang iyong tinanggap. That's why nagkaroon ka ng relationship sa Diyos. Ganun lang po dapat tayo mag-isip sa araw-araw bago tayo gumawa ng desisyon, pagpapasya sa ating buhay,
lalo na may kinalaman sa ating profession as believers in Christ, as children of God, as servants of God, as stewards of God. Ganun lang po yun. Para ma-enjoy po natin yung kanyang presence, yung kanyang fellowship, yung kanyang salvation, yung kanyang buhay, the presence of the Holy Spirit. Ma-enjoy natin ang pagkikinig ng salita ng Diyos. Dahil sa pamagitan ng salita ng Diyos, nagtuturo, nagkukwento. Kinukwento niya yung mga pangyayari in the past. Kasi kapupulutan ng aral. Ay, kaya naisulat for our learning. Yan po yung Biblia. Kaya sa verse 8, and a stone of stumbling, natitisod, rock of offense. Alright, even to them which stumbled at this word. Stumble tayo? May stumble ka ba? So mga kapatid, dito mo makikita yung maturity mo. Nagmamature ka ba? Salita ng Diyos. Ito salita, pinasalita lang. Pinarinig sa'yo. Galit na galit ka doon siya na nag-preach. Tapos di ka na magsamba. Para hanggang ngayon ay talaga sinumpa mo na siya. So ano ang buhay mo ngayon? Anong buhay mo? Ano yon? Parang prodigal son? Hanggat hindi ka magbabago. Kung mayroong ganun hanggat hindi mo pagsisisihan, hindi mo ma-realize talaga yung fellowship sa Panginoon, confess mo. Humingi ka ng tawad, manumbalik loob ka, at ma-enjoy mo kung gaano siya kabait. Bakit? Sa kabila ng mga pinagagawa natin sa in the past, paglapit mo sa Kanya, handa siyang kumatay ng maraming pagkain, magpiesta lang. Para ikaw lang talaga ay mabigyan ng kasiyahan. That is the heart of God. Ang layunin ay magkaroon tayo ng kasiyahan na walang kapares sa kasiyahan dinudulot ng sanglibutan. And then, wala pa tayo doon sa pinaka. Okay? Pinaka, masarap na kalagayan. Pag wala na tayo sa body, kasi sa body, may problema pa ito. Sa mundo, magulo yan. Kung ano-anong mga virus sa mga dumarating dyan. Sarap. And stone of stumbling, a rock of offense, even to them which stumbled at this word, being disobedient, whereunto also they were appointed. Mga kapatid, alright, Jesus Christ, the living one, is foundation, supply, food, access, number 5, union, and the last one, glory. Glory. Ito yung masarap kasi yan po yung ating kinakaharap ngayon. Yan po yung consummation ng ating life dito sa mundo. Glory. Glory. Pero mararanasan mo na rin dito para kang nasa gloria, sa saya. Dahil, bakit? Kasi yung mga salita ng Diyos, yung mga promises niya, napakasarap po na marinig sa tenga, pagbulay-bulayin, and then, kahit na mabigat pakiramdam mo, naiiyak ka ng joy, na may joy dahil kiniklaim mo lahat, Lord, ay kung ikaw nga, yung kasalanan namin, pinaghirapan mo, kinamatay mo, talagang binastos ka ng tao, alright, talagang pinagahampas ka ng tao, iniya ka, dinuraan, pinakain ng ganito, pinainom ng ganito, dahil lamang ayaw mo ako mapunta sa impyerno. Di ba ang sarap pagbulay-balayin pag ikaw nag-isa? Pag nakaranas ka ng problema, lapitan mo, ama mo yun eh. Ama natin yun eh. So, malapit yung damdamin niya. Nung kaaway nga tayo, nilapitan tayo eh. Di ba? Amen? Kaaway tayo, nilapitan tayo. Anak tayo ng Diablo, binigyan tayo ng pansin. Di ba? Nasa darkness ka. Gumawa siya ng airport, may lipat ka sa liwanag. Para mawala ka sa power ng Satan, mailipat ka sa power ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kung lahat itong mga bagay nito, isa-isahin mo sa isip mo, sa heart mo, pag bulay-bulayin mo deeply, alam mo, walang Kristiyanong totoo pag meron siyang ganong attitude na hindi siya masaya. Kahit na ho, salat sa material na pangangailangan. Kahit sabihin na natin defective ang kanyang physical posture. Dito, kahit na masabi natin, hindi ho siya nakapag-aral, nakaabot ng mataas na antas ng edukasyon. Pero siya po'y complete kay Kristo. Anak siya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Katiwala siya ng Diyos, nagmamay-ari ng lahat. Alam mo, yan po yung dapat natin pagbulay-bulayin sa life natin. Lord, totoo naman po na wala kaming magagawa kundi sa pamagitan mo. Mga ganun ang attitude.
Yung sinecure mo na yung aking eternity, alam ko mamamatay ako one of these days. Pero po, ang joy ko ay makakasama na kita makikita. Yan po yung ating dapat na isaalang-alang. 1 Peter 1, 3-7. Glory. He gives to His own a living and lasting inheritance as the living hope. As the living hope. Kasi kung hindi po siya living one, ano ang buhay na pag-asa? Wala. Ay sabi nga ng Ephesians chapter 2, no hope. Without hope, without Christ, without God, no hope, wala. Walang pag-asa. Kaya siya ho yung pag-asa natin. Colossians 1:27, Christ in you, the hope of glory. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy, He begotten us again. Titus 3:5, ang connection yan. Unto a lively hope by what? By the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kaya kung walang pagkabuhay na maguli ang Panginoon, lahat ng ating ginagawa ay vain, walang kabuluhan. Yan ang 1 Corinthians 15. Walang pananampalataya, your faith, anything you do, anything you have, walang kabuluhan yan. Nagkaroon lang po ng kabuluhan nung makilala natin yung galing sa langit. The precious one, the Lord Jesus Christ. Kaya dito, yung according to His abundant mercy, begotten us again, unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, to an inheritance, what? Incorruptible, undefiled, fadeth not away, reserved where? In heaven for you. Yan lahat po ng merong mga account, no? Deposits in the box. Hindi ka nakakasiguro dyan na pagdating ng araw ay madadala mo yan. Hindi. Ito na yung maganda. Ito yung dapat mong i-enjoy sa life mo. Imagine may mana ka, incorruptible, undefiled, fadeth not away, reserved in heaven for you. In verse 5, who are kept by the power of God through faith. Kita mo yung kahalagahan nung pananampalataya na yon, mga kapatid, na ito ay pinaghirapan ni Kristo. Nakita ninyo nung pinag-aralan natin yung bakit faith of the Son of God, o napag-aralan po natin yan, the believing one. If you have that notes, review that. Ulitin yung panoorin. Kung di pa ninyo na-master yun. At when inheritance is incorruptible and defiled, faded not away, reserved in heaven for you. Yung praise na for you, ang laki pong turo sa Biblia yan. He died for you. He died for us. Hindi po ganun, no? Diretso. Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Anong salvation yan? That is the redemption of our body. Romans 8:23. Salvation po turing dyan. Yung soul natin, saved na yon. Ang body natin, hindi pa ho yan. Ito po ay nagkakasakit pa yun, nangihina. Yun nga sinasabi ng 2 Corinthians 4. Alright, the outward man perish, but the inward man renewed day by day. And then in verse 6, 1 Peter chapter 3 verse 6, wherein you greatly rejoice. Kita mo, kaya makakakitaan ng rejoicing ang isang biblical tunay na Kristiyano dahil sa kanyang awareness, sinabi ng Panginoon, alright, ito ginaransya ng Panginoon na meron na po tayong inheritance dahil tayo na born again in verse 3, unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and defiled, faded not away, reserved in heaven for you, kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time, wherein you greatly rejoice, though now for a season. Ano yun? If need be, kung kinakailangan, you are in heaviness through manifold temptation. Temptations po dyan, trial. Ayan, how many months na tayong may COVID-19 crisis? Yan. Ayan po yan. E di kahit paano ho, ay nasanay tayo, binigyan tayo ng kasanayan ng Panginoon, na wala tayo sa masyadong pleasure, magastos, na maraming pinagkakabalaan na kung minsan ay nagiging dahilan yon para unting manakaw yung joy mo sa Panginoon, pakikinig ng salita niya, fellowship ng magpapamilya, ayun yun. At unti-unti. Ngayon,
ay nalaw ng Panginoon ang COVID-19 na crisis all over the world para ho i-awake ang lahat ng mga tunay na Kristiyano. I believe that. Para ho ang mga naging pagkukulang natin, failures na hindi natin nagawa na supposed to be, hanggat tayo pinagkakatiwalaan ng opportunity ng Panginoon na sinabihan, redeeming the time for the days are evil, ay magawa na po natin pagbalik sa normal. Kung makaabot ka dyan, kung makaabot tayo dyan. Ito po yung mga salita ng Panginoon nagpapaalala sa atin. Wherein you greatly rejoice, though now for a season if need be, you are in heaviness through manifold temptations. 7. Kaya alam ko pong temptations trial because of verse 7. That the trial of your faith, gaano ba katatag ang pananampalataya mo, gaano katotoo, gaano ka-genuine. Kaya po yan, no? That the trial of your faith being much more precious. Yan, ginamit na naman po yung term na precious. Pero I like yung superlatives nito, no? Much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and what? Glory when? At the appearing of Jesus Christ. Kapatid, yun po'y layunin. Kaya from time to time, expect mo na may trials, may testing. Lahat po tayong Kristiyano, students ng salita ng Diyos. Kaya study. Okay? Search. Ano yung pag-asang nasa iyo? Alright, 1 Peter 3:15. Ready to give an answer of the hope that is in you. Pakilala mo yung person ng hope. That the trial of your faith being much more precious than of gold, that perisheth though it be tried with fire, might be found unto praise, honor, and glory at the appearing of Jesus Christ. Colossians 1:27. Colossians 1:27. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Sa laman tayo po'y Gentiles. Pero hindi na po tayo tinuturing na Gentiles, kundi new creature according to Galatians 6. Which is Christ in you, the hope of glory. Di ba napakasarap yung Christ in you? Di ba dineclare sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. So lahat ng mga nakikristo, si Kristo nasa kanila, kasi po ay meron kang hope of glory. Kaya po mapapansin natin dito, mga kapatid, na napakalaga na dapat natin hong mapansin sa life po natin. No, glory, yan po. Tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Ito yung dapat mong pansinin, 2 Corinthians 4, verse 16 to 18. Ito po yung last verse natin. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Ano sabi ng 17? For our light afflictions. Sa Diyos, light po lang yan, magaan. Bakit? Kasama mo ang Panginoon eh. I will never leave you nor forsake you. Pampalakas, pampatibay, pampatatag, Word of God. Ang teacher mo ay palaging nakasubaybay sa iyo. Pag ikaw may question, Ma'am, may I ask a question? Ayun, ganun ba? Tanungin mo. Sasagutin ng salita ng Diyos yan. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us. Ayan, nagwo-work pala sa atin yan. A far more exceeding and eternal weight of glory. Ano ang glory na magkakaroon tayo? Far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal. Lahat ng mga bagay sa iyo nakikita. But the things which are not seen are eternal. Maging ang mahal mo sa buhay, physically, hindi yan po eternal yan. Temporal yan. Kaya marami ho mga pumanaw sa COVID-19. Hindi po nila in-expect, mga bata pa yan.
Yung mga hero po natin, mga frontliners, marami na rin po sa kanila. Pero napakaganda nung ending ng life nila, kung totoosin, naglilingkod. Naglilingkod. Kaya yung ating buhay physical, mga kapatid, na halos marahil I say, na dito natin lahat inuukol ang ating time, energy, talents, isip. Pero kulang tayo sa spiritual na buhay. Kasi dalawa yung pagkatao mo bilang Kristiyano. Nakalimutan mo ba na sa pamagitan ng glorious gospel, with the glorious power ng Panginoon ay nagkaroon ka ng kaliwanagan at pananampalataya? Nangako ang Panginoon na sa kanyang pagbabalik na dinescribe ng Titus 2:13 ay glorious appearing. Dahil sa Philippians 3, right, 21 and 22, ay ikaw po ay 20 and 21, ay magkakaroon tayo ng glorious body. And then, kung titignan mo po yung Ephesians 5:27, na itong church na ito, which is spiritual, the body of Christ, kakasal ito. Tawag po yan ay glorious church. Bakit lahat ng bumubuo dyan ay magkakaroon ng glorious body? Sa pamagitan ng glorious gospel with the glorious power ng Panginoon, Colossians 1:11. Glorious gospel dito sa chapter 4, papansin natin sa verse 4. At through the glorious appearing of the Lord Jesus Christ. And then makikita mo doon pagdating noong pagkakataon na yon, Romans 8:21, ang ating pong liberty ay dinescribe na glorious. Imagine that one. Kasi yung works ng Panginoon ay honorable and glorious, sabi ng first ng Psalm 111 verses 1 to 3. O ganyan po katindi po ang salita ng Diyos. Kundi po sa glorious gospel, parang tao mawala sa dilim, mailipat sa liwanag, from the power of darkness o power of Satan unto God. Okay? Ang direction mo ay nasa liwanag na, buhay ka pa, alam mo na kung saan ang tutunguhan mo sa eternity. Dahil naliwanagan ka ng glorious gospel with the glorious power ng Panginoon. And the Lord Himself promised darating siya muli kung saan siya doroon tayo. According to John 14, ng pagbabalik niya yan ay glorious appearing. Dahil ang sadya niya ikaw nasa physical body na weak. At ito po ay talagang sakitin, nanghihina, peris ang wika nga ng 2 Corinthians 4 ay papalitan ng glorious kind of body. And then, buo na po yan after ng judgment seat of Christ. Nandito na po yung marriage supper of the Lamb. Kasalan na po yan. And then, darating na po tayo pababa. Pupunta na po tayo sa millennium. Alright, kung ikaw po ay may reward in the form of crown, nakikita po doon na ikaw ay reigning with the Lord because doon sa willingness to suffer. Right, 2 Timothy 2:12. 2 Timothy 2:12. Kaya sabi po rito, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, dahil yung things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Mga kapatid, alin dito mas mahalaga? Temporal things or eternal? Alin dito ang priority natin? Tayo po makakasagot nun. At hindi mo na po kailangan ito ikaila kasi makikita ng Panginoon. Kahit na ho ito ay hindi mo pagsigawan, tahimik kang gumagawa, and practically nakikita po yung ating kilos at action. Kaiba pa doon ang ating sinasabit, kiniklaim, pinoprofess. Alam mo mga kapatid, ang dapat nating pangunahing concern, ano ang damdamin ng Diyos, anong tingin niya sa araw-araw nating isip at puso, action, priority sa life. Ito ho hindi ho biro-biro. Hindi ho nagbibiro ang Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay maibigay po sa atin ang best. Lahat ho tayo, pangarap niya, maputungan ng reward in the form of crowns. Para pagdating ng millennium, siya po yung kasama nating glorious body.
Okay? At makikita pong may crown ka. Yan ang pangarap ng Panginoon. That's why lahat po tayo ay dadaan sa judgment seat of Christ. Sana ho ang anim na ito ay naging karagdagan sa iyong buhay Kristiyano, kaalaman, para lubos mong kilalang kilala ang Panginoon as the living one. Why He rose from the dead. And at the same time, pinakilala siya itong God Almighty, 17 and 18. Namatay, nabuhay forevermore. Ano sa'yo yun? Totoo ba sa'yo yun? Pinapaniwalaan mo? Kiniklaim mo sa life mo? Pinabubuhay ba natin ang relationship natin more than yung ating physical relationship? Hindi mo na mababago ang physical relationship yan. Mababago lang yan, mapapalitan yan with yung relationship sa Diyos, kasi nga babaguhin niya yan, body na yan, ng glorious body. Sana po, ma-express natin sa gabing ito bago ko tayo hihinto, matulog, yung pasasalamat ng taos sa puso, kagalakan, nag-uumapaw, dahil po yon ang pinakamimithi ng Diyos sa life natin dito, ng primary focus natin, things above. Andun nakaset yung ating affections. Not on things on earth. Kasi yung mga things on earth, according to these verses, temporal. Yung hindi mo nakikita ngayon, yung kalagayan mo, yung pagkaupo mo doon sa heavenly places, alright, in Christ, in the Lord, hindi mo nakikita yun. Eternal yun. Hindi ka na aalisin sa pagkaupo doon. Eternal na yan. Kasi nakain ka kay Kristo. At alam mo naman ang Panginoon, siya yung uupo sa trono sa millennium. Kita mo yung relationship mo, pinakadakilang relationship. That's why the Lord keep reminding His people, His children, sa mga salita ng Diyos, using people around you. Para ho tayo ay maging fresh ang ating understanding at memory sa mga bagay nito. And then, eventually, magkaroon po talaga ito ng real manifestation sa araw-araw nating buhay. Purihin po natin ng Diyos, pasalamatan. Because of this additional, added opportunity na matalakay natin ang tungkol sa Kanya, Jesus Christ, the living one. Shall we pray? Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat sa naialay mong napakalaga mong oras upang may paabot sa amin ang napakalaga mong aral. Nang sa ganon ay magdagdag man ito sa amin ang enjoyment, rejoicing sa aming life na Kristiyano na dumaranas ng iba't ibang mga bagay dito sa lupa ng kabigatang physical, problemang material, problemang physical. Pero salamat, ito ay pinaunawa mo muli, pinaalala mo muli ang mga bagay na meron kami at amin pong aabutan na yung inihanda na po, lalong-lalo na po, na mamimit ka naming personal, yung prepare inheritance in heaven, ito incorruptible, undefiled, faded not away, reserved in heaven, kept by your power. Lord, thank you so much po sa lahat ng iyong ginawa at patuloy na ginagawa at lalo na po sa iyong gagawin pa sa inaharap. Kasi po ikaw ang yesterday, today, and forever. Narinawa po ma-enjoy namin ang iyong fellowship, your presence, your word, the fellowship of your family, yung pong fellowship namin sa pakikinig, pagbulay-bulay sa iyong salita. Kay dakila mo, O Lord. Salamat po. At sana matandaan namin ito, tumimo ng malalim sa aming mga puso upang habang kami dumaranas ng iba't ibang mga suliranin sa buhay material at physical, ay hindi ho kami mangangamba, hindi kami madi-discourage, kundi handang tanggapin ang eksakto at buo mong kalooban sa buhay namin tungo sa iyong karangalan at kapurihan. Ang lahat po ito, Ama, ay nihiling namin pinamamagitan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Any reactions po, any comments, ay pwede ho ninyong may paabot
Dahil po ang iyong lingkod ay binabasa yan at marami rin pong bumabasa niyan. Ayaw mo yun, maging channel of blessing ka sa ganong paraan, ganong effort. Habang may opportunity tayo, bigay na po natin ang nararapat na ikalulugod ng ating Panginoon, bumubuhay sa atin, nagpipreserve sa atin, at may commitment that He will never leave us nor forsake us. Purihin po ang Diyos. God bless you all. Good night.